Sa NYC, patapos na ako next year. Pero tinanggal ako this August, di ba, kahit fixed term ako. Tapos, pero kahit na gano'n, kami po ni Congresswoman Cardema ay nagagalak sa SMNI for the past 6 years. Ang aming kapartner ay ang SMNI. Sa laban ng gobyerno, sa NPA, sa recruitment, youth recruitment ng NPA, ang aking kapartner sa NYC ay ang SMNI at ang Keepers Club International. Nung magbobotohan ng franchise ng SMNI, actually, pinaalala ko kayo na Congresswoman Cardema, sabi ko, paalala niyo sa akin kung kailan yung sa SMNI. Tapos, Monday yun, nagvo-voting na yung mga congressman. Pero naging Tuesday, naging Thursday, naging Wednesday. Tinawagan ko pa si Kong Pulong Duterte. Sabi ko, boss, bumoto kami kanina. Nagpalista na kami ng boto sa SMNI, baka makalimutan nyo. Tapos noong Tuesday, si Kong Pulong sumama. Noong natapos yung botohan, 4 lamang kami na bumoto for SMNI. So naninindigan kami para sa inyo. Salamat po. Nakita niyo naman ang karamihan ng mga kongresista na karamihan sa kanila nakaganito buong 6 na taon nung biglang nagpalit ng ihip ng hangin. Gano'n na. Biglang gano'n na. Gano'n. Alam nyo, sinasabihan kami sa Kongreso for the past 4 years, nasabihan kami, Ronald, huwag nyo nang awayin yung mga makakaliwang grupo. Congressman na kayo eh. Tapos sina-explain nila sa amin kung bakit. Kasi nag-author si na Congresswoman Cardema ng anti-NPA bill sa Congress. Ayaw mag-co-author ng karamihan ng mga congressman. Sayang daw kasi yung boto ng mga kaliwa sa kanilang area. Tapos, in-explain nila sa amin kung bakit wag na namin awayin yung mga NPA, ay yung mga kaliwa doon sa Kongreso. Kaya lang sinasabi ko, ako, may mga kaklase ako galing Philippine Military Academy. Tapos kami ni Congresswoman Cardema, nagkakilala kami sa ROTC. For commander ako ng UP ROTC, underclass ko si Congresswoman Cardema. Kaya nung niligawan ko, napayes agad kasi underclass ko sa ROTC. Ako una at yung boyfriend nito ni Congresswoman Cardema. So, talagang kami, inclined kami sa ganitong advocacy natin, na labanan ng mga makakaliwang grupo, at kami nagpapasalamat sa SMNI. Sa lahat ng Kongreso, sa lahat ng laban, dito sa mga makakaliwang kongresista, doon sa pakikipag-away ko kay Aloy Zarate, kay Raul Manuel, alam nyo talagang kasama si palakpakan po natin, Yusek Lorraine Batoy, ang ating kasamahan ko. Alam nyo, kahit kakaunti lang tayo, siguro kami lang ni Yusek Lorraine, dadalawang Yusek lang kami na nakikipag-away doon hanggang ngayon, naiisip namin yun ang tamang gawain natin, mga Pilipino. Dahil alam natin na ang sambayan ng Pilipino kasama mga tropa ng gobyerno umaasa sa ganitong advocacy natin. Kung wala yung SMNI, hindi nag-take effect talaga ng todo yung MTF-LTAC na ma'am at nadurog ang mga makakaliwang grupo sa ating bansa. Kaya alam niyo, sinasabihan kami sa Kongreso na umattend kami ng bagong Pilipinas Servicio Fair. 29 events na yon. Sinabihan kami, attend lang kami, meron daw something. Alam nyo, ang attendance namin doon, 0. Hindi kami umattend sa kahit anong imbitasyon. Dahil kami ay naninindigan sa aming pinaglalaban. Anong pinaglalaban natin? Naglalaban natin ang katotohanan. Truth that matters. Kasi gano'n. Diba? Ang katotohanan dyan, gusto ng mga Pilipino, matapos na itong mga New People's Army, durugin sila, at isa lamang ang channel, ang TV outlet na nagsisiwalat sa kanila. Kaya SMNI, palakpakan mo natin. Kaya masabi ko sa inyo, kahit na nung kinasal kami sa Davao, ang ninong talaga namin, si Mayor Sara,
Bongbong, tsaka si Martin, tsaka si Anton. Kung nanahimik lang kami sa Kongreso, kung nag-side lang kami sa grupo-grupo ng mga kongresistang nagsisipsipan doon, diba? Siguro binibigyan na kami ng malalaking pondo. Kaya lang hindi namin matiis makita si Rodrigo Duterte na naglingkod ng maayos sa ating bansa. Naiiwanan natin ng ganun-ganun na lamang. Isang matandang Pilipino na nag-alay ng kanyang mga huling taon sa buhay para paglingkuran ng sambayan ng Pilipino, proteksyonan tayo lahat. At kayo, SMNI, kayo ang nagpakita nun sa sambayan ng Pilipino ng pagmamahal ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Lastly, masabi ko sa inyo, sinamahan namin si Mayor Sara. Pinunta namin sa Congress nung natulog si Mayor Sara sa Congress. The following day, nagpunta siya sa St. Luke's. Sa isang maliit na kwarto, sa emergency room ng St. Luke's, nandun Senator Bato, nandun kami mag-asawa, nandun si Mayor VP Sara, nandun si Yusek Laika Lopez, and yung kapatid ni Yusek Laika Lopez. Ilan tayo? 6 sa isang maliit na kwarto. Biglang magulgul ng iyak si Mayor Sara sa tabi namin, na parang for 5 to 10 minutes sumahagulgul ng iyak si ma'am. Tapos pipicturean ko sana, kaya lang na-realize ko is something na talagang sabi namin umiiyak si Sara Duterte na hindi nakikita ng bansa. Tapos naisip namin, ganito na lamang yung ginawa sa ating lahat, sa SMNI, sa mga Duterte, sa amin, tinanggal kami. At talagang nakita ko yung sabi ni Senator Bato, dinano niya si Mayor Sara, Inday, tatag lang, Vice President ka, madaming bumubuo ng lakas ng loob sa'yo, tatagan mo lang. So, tumigil si ma'am. Tapos na-realize ko, yun talaga ang tema ng ating 2024. Mula sa sabi ni Pastor Gibuloy, natatag lang, isang matatag na Pasko. At sa tingin ko tayo ang pinakamatatag dito sa Pilipinas. Umubuhan ng lakas na loob ang mga Pilipino kay Pastor Gibuloy, sa SMNI, kay Yusek Lorraine, sa atin, sa Duterte Youth, kay Vice President Sara Duterte, at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya isang matatag na Pasko sa ating lahat. At sa susunod na taon, tayo ang magbibigay liwanag at katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas po.